Ganito kasarap ang lechon belly na ginawa ko. Ayan oh, maganda siya tingnan. So ngayon tikman natin kung gaano siya kalutong. Oh my God. Alin. Perfect. O diba, grabe, sobrang lutong niya. So napakasarap nito as in. Kaya hindi ka na kayo mag-rice, nako, ito na lang kainin natin. Napakasarap na as in. Makatikim man lang ng lechon. Na-miss ko na kasi yung lechon sa Pinas. Kaya subukan natin gumawa ng ganitong napaka-crunchy. So napaka-juicy pa as in. Ganito lang pala paggawa. Tara, meron akong 1.2 na pork belly. Hiwain lang natin dyan sa may laman. Ganyan, vertical and horizontal ang paghiwa para mapasok dyan ang mga spice. Pati sa balat, hiwain din natin. Ganyan. So, ganyan lang din para mas madali lutuin. Isang tablespoon ng salt. Yan, massage lang natin pati dyan sa hiniwaan natin para pumasok dyan ang asin. Pati sa skin, 1 tablespoon spice powder. Ayan. Dyan lang sa may laman natin ilagay. 1 tablespoon ng ground black pepper. Ayan. Massage lang din natin para manuno talaga yung spice dyan sa karne sa loob. Mayroon pala akong 1 bulb garlic mince. Tapos, i-massage lang natin. Ipasok-pasok natin dyan sa may hiniwa sa karne para manunuot yung amoy ng ating mga spice. So, napakasarap nito, ang bango ng ating karne. Susubukan nyo to guys. Don't forget to follow, like, and share. So, meron para akong 3 lemongrass. Tapos, meron din akong 2 spring onion. Konti lang. Pero kung marami kayong spring onion dyan, damihan nyo na para mas mabango. Yan na lang kasi ang natira sa bahay. So, yan na lang yung ginamit ko. So, ayan, talian na natin siya kay para umarol na natin. Dapat pala mahigpit talaga ang pagtali. Kailangan yung 2 skin ay mapang-abot para pagkaluto na ay magdikit pa rin silang 2. Yung sa akin kasi mayroon siyang gap. Kasi, tingnan nyo, hindi naman siya masyadong magkadikit ang 2, di ba? So, dapat kailangan ipagdikit talaga, i-roll ng mas maganda. Anyway, first time ko namang gumawa nito. Hindi pala first time. Maraming beses na akong gumawa nito, pero ito ay bagong style na ginawa ko. So, ang pagluto nito ay ilagay ko siya sa pressure cooker. Kaya, first time kong iluto sa pressure cooker. Ayan, ipasok-pasok pala natin yung laman na lumabas. Kaya para hindi siya osli. Para maganda tingnan. So, ayan, ipasok na natin sa pressure cooker para mas madali. So, steam lang natin siya ng 10 minutes sa pressure cooker without water. So, ayan, press lang natin ng steam. So, ayan na, luto na siya. Napakalambot na pala nito. Luto na yung inside out. So, ngayon ay naluto na siya, malambot na siya. Pwede na natin ipok ng knife or fork. Gamitin natin fork, siguro mas maganda para mas malaki ang butas. Ito kasi knife ginamit ko, matulis at saka hindi siya masyado malaki ang butas. So, fork ang gamitin nyo. O mayroon kayong pang pok-pok dyan na yung maganda. Meron naman ako, kaya lang hindi ko na mahanap kung nasaan. Ewan ko nasaan na yun. Kasi minsan ko lang ginagamit. Ayan, tinago ko at nakalimutan ko kung saan. So, ito na lang ay tiisin natin yung knife. Hindi ko rin naalala ang fork na gamitin. So, ito na lang knife nang gamitin ko. Punasan natin ng tissue para lalabas yung mga water na lumabas sa skin. So, mag-dry siya. Applyan natin ng kaunting asin lang. Para hindi masyadong maalat ang labas. So, konti lang ilagay natin, mga half tablespoon. So, at saka isang kutsaritang white vinegar. Para ang white vinegar ang magpa-crunchy ng skin. So, lulutong yan siya dahil sa vinegar. So, ilagay ko siya sa pressure cooker. Masigit pala sa pressure cooker. So, ayan, 1 oras siya i-air fry. So, ayan. Tingnan nyo, may nasunog siya kasi dumikit doon sa pressure sa may air fryer. Pagbaliktad ko, dumikit pala siya doon. So, ayan na siya, dumikit. So, naggulat ako, ba't tumusok-usok? Ayan na pala, nakadikit na pala. Kasi yung air fryer, hindi kasi makikita, diba, sa loob. So, ayan. Tanggalin na natin yung ating tali. Para kainan na. Konti lang yung niluto ko kasi 3 lang din kami kakain. Tag-isang hiwa lang din kami.
budget. Pero masarap yan siya guys kinabukasan. Lalo na pag ilagay sa gulay. Ay nako, napakasarap. So, ngayon ay kainan na. So, tikman natin ngayon ang ating ginawa. So, tanggalin natin yung lemongrass at saka yung spring onion. Tingnan nyo, hindi siya magkadikit. Meron talaga siyang gap kasi nga hindi ko siya diniin. So, ito pala, pinukpok-pok ko siya. Ay, wala palang tunog kasi yung microphone ko malayo pala sa aking pinupukpok. Kailangan kasi yung microphone malapit kay para puk-puk-puk, ganun. Marinig yung crunchy-crunchy ba? Ay, nako, hindi ko na-realize talaga. So, ayan, tingnan nyo guys. Napakaganda ng loob. Sobrang white yung loob at saka juicy. Tingnan nyo, ang juice. Agoy, yung mamantika sa loob, lumalabas. Ayan. So, napakasarap. Napaka-crunchy. Ganito lang pala siya pagluto. Napakasarap. Dati kasi dinidiretso ko lang siya i-oven. Tapos parang matigas, tapos dry yung karne niya. So ito pala, lutuin pala una yung karne, saka mo ilagay sa pressure cooker, sa air fryer or sa oven. Kaya para yung sa loob hindi na siya mag-dry kasi luto na siya. So yung sa labas na lang ipa-crunchy. Ganun pala yun. Now I know. So pag lagi kang nagtatry magluto, ganun talaga, saka mo masubukan, saka mo malalaman. So ayan na siya, tag-isang hiwa lang kami kasi 3 lang kami. So ngayon ay subukan natin kainin. So tingnan niyo yung balat, napaka-crunchy as in. So partneran natin ng gulay. Kain tayo guys. Ayan, fiber. So ngayon ang ating karne, slice muna tayo kay para kainan na. Meron pala akong sausawan dito. Nito as in, grabe. So ngayon tikman natin, may sausawan pala akong suka. Perfect. Oh my god. Alin. Perfect. Ang sarap. Sausawan suka. May garlic. Perfect. Gawin nyo to guys. Napakasarap as in. So yun lang. Thank you for watching. Bye. God bless everyone. Kain mo na ako. Bye.